I'm Mark Yusenes Amador, and ito po yung Zoo Management System program na ginagamit po ito para mag-add ng animals, makita po ang details nila, mag-search ng animals by name, makita po ilan ang bawat species, makita rin yung kung ilan ang bawat enclosure para kung ilan ang bawat enclosure. Para magawa po ito, gumamit po kami ng variables na nagsisave ng lahat ng records ng animal, species, at enclosures. Um, first, first variable is buffered reader. Ito po yung ginagamit para basahin ng input ng user. And then, kapag nag-type po kayo ng name, species, age, and then, or enclosure po, dito po mapupunta yung data para magamit ng program. And then, next, string animals equals new string 54. Ito po yung main storage ng lahat ng animals, up to 50 records. Bawat animals po may 4 na details na dapat kuhain, name, species, age, and then enclosure. For example po, if you put animals on 0, you gotta input that for details. Kunyari, example is Leo, lion, and then 5 and then 2. Next, sasabihin po, ibig sabihin po, si Leo ay 5 years old at nakalagay po siya sa enclosure number 2. Ay, tama. Next is int animals per enclosure equals new int. Ito po yung nagbibilang kung ilan ang animals sa bawat enclosure. Example po, kung may 4 animals sa enclosure, number 1. So, ibig sabihin nun, animals per enclosure number 1 equals 4. Nakakatulong po ito kapag gusto nyo makakita agad ilan ang nasa isang enclosure nang hindi chinecheck isa-isa yung animals. And then, next is string species equals new strings. Same lang din po ito nung kanina. Nag-hold po ito ng up to 50 animals. Ito po yung nagsisave ng species name at yung count ng bawat species. Unang column po ay species name at yung pangalawa po ay count ng animals na nakabilang sa species na yon. Example, if you input tiger, ibig sabihin, yung tiger, tas may 3 po doon, ang ibig sabihin po ay there's 3 tigers that are in the zoo currently. And then next is int num of animals. Ito po yung total number ng animals na nasa zoo. Example po, kung may 12 animals na na-add sa num of animals, sa num of the animals, equals 2. Ito rin po ang ginagamit ng program para malaman saan ilalagay yung mga susunod na animal records sa animals array. Tama. Okay. And then, next po is int num of species. Ito po yung bilang ng unique na species sa zoo. Example po, kung may lion, tiger, at zebra, and then, ibig sabihin nun, num of species equals to number 3. Ginagamit po ito para hindi maulit ang bilang ng parehong species at para sa accurate yung summary ng mga species. Yun lang po for the variables. Thank you. Public static void main. This method, which is where the program starts running. When the program begins, it first print a welcome message for the user. After that, it calls the display menu, which show the user the available option in Zoo Management System. Once the user is done and decide to exit, the program prints the closing message. Print animal details method. This method is responsible for showing the information about the specific animal in zoo. It takes the animal index as the parameter and it print out the details stored in the animal array, such as animal names, its species, age, and which enclosure it is.
Hello, my name is Hartley Adona and I'm going to explain the display menu. Sa display menu namin na method, makikita dito yung iba't ibang option na pwedeng pagpilian ng user kung ano yung action na gusto nilang gawin. So meron ditong add, view, search, view species count, view animals per enclosure, tsaka exit. Tapos sumunod dito is mayroong sa loob ng try block sa loob na ng try. Merong system.out.print choose an action. Bale ginagawa nito, kukunin natin yung action na gusto ng user. Sa pamamagitan ng integer.parse in reader.readline. So bali yung input ng user may store siya sa int action. And then babasahin siya ng readline ng reader, buffered reader. Tapos meron dito, so sumunod doon merong if statement. Bali ito, validation lang siya kung valid ba yung in-input ng user. So if yung action, which is yung in-input ng user, is greater than 0 and action is less than or equal to 6, ibig sabihin valid yung in-input ng user and papasok siya dito sa loob na. So sa loob, merong switch statement. Switch statement. And then, case 1. Pag number 1 yung in-input ng user, ang mangyayari dyan, mag-execute yung add animal na method. Yung add animal na method, hindi ko siya part kaya hindi ko siya ma-explain. I-explain siya mamaya ng kagrupo. Bali, nagagawa nito, mag-add lang siya ng animal, yun nga, nakalagay sa method name. And then, sunod na, break para hindi mapunta sa case 2 pag pumili ng case 1. And then sa case 2 naman, meron ditong for loop para ma-print yung details ng mga animals na nasa loob ng Zumo. So for int index 0, index less than num of animals, index plus plus, print animal details, index. Ganun siya. Bali, meron ulit method, print animal details, and then may parameter na index. Ipapasok mo dun yung index na magsisimula sa 0 hanggang sa less than num of animals para ma-print lahat. And then, break ulit. Case number 3, system.out.print. Ito yung search animal by name. Ang ginagawa nito, mag-search ka lang ng animal sa pamamagitan ng pag-enter ng name. Meron ulit dito ang method, search animal. Bali ginagawa nito, ayun nga, search animal. Pag nag-enter ka ng name and then tumugma yung name, lalabas yung animal na yun. And then, ayun, break na naman. Case 4, ito yung view all species. View all species para malaman mo yung lahat ng species and yung bilang nito. Yung view all species na yan na nakikita nyo, din yan, method ulit siya. And mamaya i-explain siya. And then break, case 5, ganun din, merong method. So show enclosure animals. Napakita dito yung mga number of animals sa chosen na enclosure. Kunyari sa enclosure 0, pag pinili mo enclosure 0, papakita doon lahat ng animals na nasa loob ng enclosure 0. And then, ayun, break. Case 6, ito yung exit. Kaya return lang nakalagay dito. Pag pinili nyo yung exit, yung 6, mag-exit na yung program. And then, sa baba, merong else statement. Ibig sabihin, pag hindi valid yung in-input nyo kanina, yung nasa taas, yan yung lalabas. Choose a valid action from 1 to 6. And then, kanina merong try na curly bracket na nasa loob yung mga sinabi ko. Tapos meron ditong catch number
format exception E. Bale, ginagawa nito, pag may mali kang in-input na, kunyara, ang hinihingi is integer, tas ang in-enter mo string or character or kung ano man, yan yung lalabas. Enter a valid integer input. Tapos sumunod, may system.out print line. Bali, ano lang yan, space lang, ayun. Tapos, display menu. Tatawagin ulit yung display menu sa loob ng display menu pa. So, merong recursion na mga gaganap. So, maglo-loop lang siya ng maglo-loop hanggat hindi ka nag-exit. And yun lang po. Thank you. My name is Omar Diabro, and I will explain the add animal method of our zoo system. So, here, dito tayo mag-add ng new animal sa system. Din natin nilalagay yung details ng mga animal sa ating main array. So, sa main array collection natin, sinasabi natin dito na kailangan natin ng name, species, age, tsaka enclosure number. So, dito, first, alamin muna natin kung meron tayong sapat na space sa ating animal array na. Sa ating zoo system, meron lang tayong 50 animals. So, kapag nag-equate na siya sa animals.length, which is 50, ibig sabihin, the zoo is already full. So, we have to just return para hindi na maglagay si user pa. Then, kung hindi naman, edi continue tayo sa pag-add ng animal and the details. So, lagyan lang natin ng blank space. Then, kailangan natin ng unique name input na i-explain sa atin ng isa pang group member ko kasi ito ay isang function din. So, animals, name of animals, which is yung current size ng mga animals natin sa ating data. So, for example, nag-start pa lang tayo, kaka-add pa lang natin. So, nasa 0 tayo. Animals with the index of 0, row 0, and column 0, which is yun nga, sabi natin na name yun, name, then species, then then the age and enclosure number. So then, ilagay natin si enter unique name function na nag-return ng string name, nag-return ng string, which is ayun yung ating magiging name. Next naman, sa loob ng ating while true, kailangan natin i-validate lang si species na dapat hindi siya blank. Kaya siya nakakapaloob sa while true because this is a validation. So una, let's ask muna for please enter the animal species kasi tapos na tayo sa name, the next species. Then mag-input si user ng string species, reader the trade line natin, gamit yung ating buffer reader. Then let's validate. Species that is blank, kapag to ay nag-true, which ibig sabihin nun ay kapag nag-true to, magiging false siya. So, hindi magkaroon tong ating if statement. So, kapag naman siya ay nag-false, ibig sabihin hindi siya blank, magiging true siya, ibig sabihin i-run mo tong if block na to. So, dito na natin ilalagay sa ating main array ng animals yung ating species. So, doon pa rin tayo sa ating name of animals, the current animal natin. Then, sa column 1, which is yung species, equals to species.trim. Like, tanggalin lang natin yung trailing spaces, if ever man. Kasi, for example, monkey, then merong space, isa siyang new, ano siya, bago siyang string kasi meron siyang trailing space. So, kung naglagay ulit si user ng monkey without a space, hindi yun makakount as dalawang monkey because may trailing space yung isa. So, kailangan natin gumamit ng .trim para to make sure na hindi siya mangyari. Then, i-run lang natin yung species counter animals, name of animals to 1, which is yung laman ng ating species na in-enter ni user na nilagay nga natin dito. So, basically, itong species counter ay may explain din ng isa kong ka-group member. Then, if ever naman na hindi ito mag-run, ibig sabihin, mapupush siya dito. Kasi meron tayong break statement, ibig sabihin titigil yung while true if
hindi nga naman blank. So if blank nga siya, diretso siya dito. Blank input for species is not allowed to instruct our users. Next naman is yung age input, may validation ulit. Kasi kailangan lang natin dito ng integer input na then ipapasa natin as a string data para makapasok siya sa ating main animal array. So try catch block lang for that number format exception. So next, please enter the animal's age in years. So yan, year format dapat. So of course, we can accept 0. Why? Kasi for example, may mga animal din naman sa zoo na kapag pinasok natin sa zoo system natin, pwedeng wala pa silang years old. So basically months old pa lang ganun. So users can type 0 above. Kaya ayun yung validation natin dito. Same lang din naman yung ating process. Lagay natin sa int age, integer.parseInt, manghingi tayo ng string input from the user. Then i-parse natin siya into integer at ilagay natin sa int age variable. Then if age is greater than or equal to 0, as I said kanina, then saan natin siya ilagay sa ating animal array. Animal din pa rin tayo sa name of animal natin sa current row natin. Then sa column 2, ando ng age. String that value of age. Kasi diba, ito ay int. So, string that value of, parang kino-convert nyo into string. Then, saka tayo mag-break into that while through that infinite loop. Else naman, kung hindi valid ang ating input, please enter a valid age. Instruct lang natin si user. Then if ever naman na ang enter natin ng animal's age in years ay for example a word or a character string, mapupunta siya sa number format exception in which instruct uli natin yung user to enter a valid integer input. Next naman sa last column natin, which is yung enclosure. While true again to validate. Kasi mag-validate tayo, then try catch block again for that number format exception. So please enter the animal's enclosure. So dito, as instructed, meron tayong 0 to 4 enclosures. Yun ay 5. And meron tayong array na nagtatrack kung ilang animals na yung nasa each of these enclosures. So basically, gumawa tayo ng int enclosure variable natin sa user, di ba? Enter the animal's enclosure kung saan natin ikukulong yung animal from 0 to 4. So yan, ganun lang ulit. And trim lang natin to prevent errors sa input. If enclosure is greater than or equal to 0, meaning lang neto na wala dapat negative inputs. Or if enclosure is less than animals per enclosure dot length. So yung animals per enclosure dot length ay yung meron tayong 5, right? 5 yung size ng array kasi meron tayong from 0 to 4. So ibig sinasabi lang neto na from 0 to 4. So ayan, kapag naman tumama tayo sa ating if statement, ibig tama yung input ni user, ilagay natin siya sa row number 3. Row index 3. Column index 3, which is yung enclosure number na. Same pa rin sa name of animal sa current row natin. Then column number 3 is equals to string that value of enclosure again. So lang, for example, nag-input tayo ng 1 dito. Integer pa siya. Then gawin nating string again to put into the data. Animal data. So next, animal per enclosure plus. So ano ibig sabihin na ito? For example, ito yung nagdadagdag sa ating enclosure. So let's say yung input enclosure. Maglagay tayo ng lion. Maglagay tayo ng lion sa enclosure 1. So ibig sabihin sa enclosure 1, from 0, magiging 1.
So yan, plus plus lang. And then natin matatrack yung number of animals per enclosure. Then break lang tayo from that infinite loop. Else naman, kung di tayo tumama sa di tumama sa user sa kanyang input, then instruct lang natin again, please enter a valid enclosure number kasi nga ang hinihingi natin is from 0 to 4. Then next naman, sa catch natin ay yung number format exception kasi ang gusto nga natin hingin ay integer input lamang, hindi string and characters. So enter a valid integer input. And then after that, kapag napaglagay na sa user, after niya magamit yung ating add animal function, sabihin lang natin na successfully added na nga yung animal. Then we need to increase the total animals count. So yung magiging row natin, di ba 0 tayo. From 0, sa index 0 ng row tayo naglalagay ng animal details. Ngayon naman, kailangan natin mag plus plus kasi meron na tayong 1 na siya. So, by gamitin si 1 for that second animal. Ganun lang siya. Ganun lang yung logic niya. So, yun lang for the add animal function. Thank you. So here we are at the unique name method. So in this method designed to make sure that when the user enters, there's two rules to be followed. First is the name mustn't be blank or cannot be blank. Then the second, it must be a unique or it doesn't have any duplicates at the array. So here's how our method works. First, we initialize a variable name, then this holds the user's input. Then the programs proceed to while loop, and this loop will keep running until the user provides a valid name. Then inside the while loop, the program asks the users to enter the animal's name. Then after that, the input is read from the users. Then if the input is not blank, the program trims any extra spaces from the beginning and the end. Next, the program checks if the name is unique by comparing it with all the previous entered animal names in the animal array. And if a duplicate is found, it prints the name must be unique and breaks and asks for another user's input. Then, if no duplicate is found, that means the name is valid. Then at this point, the method immediately returns the name and breaks out of the loop. If the user enters a blank, it prints a name must not be blank and once again asks for another user input. So in this method ensures that every animal is both non-empty and unique before it's accepted to the system. Uh, my name is Alvarez Claude S, and today I'm going to explain the method called species counter. So, what it does is pretty simple. It keeps track of how many times a specific species name has been entered. Imagine you're doing a survey on animals and people keep typing in names like cat, dog, or rabbit. This method helps count how many times each species appear. It uses a 2D array called species where each row stores a species and its count. So, like species 00 might be cat and species 01 would be tree, meaning we've seen cat 3 times so far. There's also a variable called number of species, which keeps track of how many unique species we've recorded. So, when I call species counter dog, the method goes through all the species we've already seen, from index 0 to number of species, and it checks, have we already seen this species before? If yes, it finds the matching species. It ignores upper and lower case, grabs the count, and increases it by 1, and updates that count in the array. Then it just ends. If no, that means it's a brand new species. So we add it to the next empty row in the array. Set the count to 1 since it's the first time we've seen it, and increase num of species by 1. So yeah, this whole thing is just a simple way to count and store how many times each species has been entered. Nothing too crazy, but super useful when you're dealing with list of names or repeated inputs.
That's all. Thank you. Good morning, sir. Sa part pong ito, i-discuss ko po yung method na search animal. And sa method pong ito, accept one parameter called animal to search. And then dito po, use po na for loop that goes through each animal in the list po. And inside the loop po, compares the given name with the stored animal name using equals ignore case. And meaning po, yung equal ignore case po, doesn't matter po kung nakakapital po ba siya or hindi. And after po nun, pag nakita na po yung yung animal na sinesearch po, papasok po siya sa magtatawag po siya ng method which is called print animal details na diniscuss po kanina. And sa print animal details po, will display po ng information po about dun sa animal. And after po nun, yung method po, gagamit po ng return to stop searching po. Because po sa nakita na po yung hinahanap na animal or species. And in case na hindi po nakita sa sa loop, then natapos po yung loop and no animal matches found po do sa search, the program po will print the animal not found. And meaning po, this gives clear feedback po to the user na wala pong animal or species na existed po sa system. And yun lang po. Thank you po. My name is Jose Paul Aparece. Then present ko ngayon is view all spaces. This method naman na view all spaces, gumagawa ka ng method na ang purpose nito is ipakita ang lahat ng species kung ilang count meron. Then sa system out print na blanco is nagpiprint lang siya ng line para lang maglagay ng space sa output. Then next is yung for loop naman, index 0, index is less than num of space, index plus plus. Ito yung loop na iikot mula 0 hanggang num of space is -1. Then meaning kung may 5 species ka, iikot siya ng 5 times. Pero sa loob lang ng loop, wala ka pang nilagay doon. Then for system out print naman, species plus species, index 0 to yun, basta system out print naman dito is, ang idea dito is i-print lang yung pangalan ng species then at yung bilang niya. Yun lang. Ako nga pala si Alexander Valderrama, and ngayon na-explain namin yung show enclosure animals method. And bago ko explain to, kasama ko dito si Jasper. Ngayon, naglagay tayo ng int enclosure para siya sa enclosure number which is 0 to 4. Ngayon, while true. Ito, while true para sa validation. Wait lang. Tapos, naglagay tayo ng try catch. Wait, explain ko rin yan. Etong while true, para lang to paulit-ulit. In case man na mali yung malagay sa enclosure ng user, sabihin natin, naglagay siya ng negative number, ang required 0 to 4 lang. Ang lalabas dyan is etong please enter a valid value from 0 to 4. Sabihin natin, naman, yung number, nag-enter siya is, higit naman sa 4, naging 5. Ang lalabas dyan is eto pa rin. Gawa yung condition, if enclosure is greater than or equal 0 and enclosure is less than or equal to 4 lang. Kaya ang papasok lang dyan is 0 to 4 na pwedeng ilagay ng user.
Ngayon, sakali naman yung user is naglagay siya ng string. Kapag string yung ano niya, inilagay, ang lalabas niyan, eto, ika-catch niya. Tapos, ang lalabas na nakasulat is, please enter a valid integer value. Yan. And next is, eto namang animals enclosure. Dito, lalabas lang to kapag halimbawa, meron tayong 0 to 4 na enclosure. Kapag sa enclosure 1, gawin natin example, is walang laman na animal doon. Ang mangyayari, ito yung susundin niya. And ang lalabas doon, there's no animal in this enclosure. And babalik lang siya doon sa program. And ito namang next for loop ay explain ni Jasper. Okay guys, my name is Kim Jasper T. Cruz and ngayon explain ko yung anong ginagawa ng for loop sa animal ano to? Hindi ko mabasa. Animal per enclosure. So, yung ginagawa ng code ng for loop na to is nag-alterate siya lahat sa element ng animals array using for loop. So, yung for loop na to, yung index na to nagsisimula sa 0 and magko-continue to until ma-reach niya yung total number ng animals na naka-store. So, for each animal at the current index, it checks whether the value is stored in the fourth column. Ang tawag ay animal index 3. Matches the specified enclosure num, converting the enclosure num to a string and performing a case-sensitive comparison using equal ignore case. So, if the condition evaluate to true, then ang gagawin niya is animal is located in the specified enclosure and the program calls the print animal details method. So ipapasa niya to sa current index. Pagkatapos nun, yung details of that specific animals can be displayed. So after the loop finish, processing all animals, the return statement is executed to exit from the current method. So yun lang.